Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Bogie D, kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto, at yung Secretary Dong. of the Senate, no, si Dong Mendoza. Term extension na lang natin, yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. So, 2031 na mag-e-eleksyon ng legislature. Tinanong ko rin, nag-usap din kami after that meeting, bakit kaya binulgar ni Ping sa atin yun? Finrame na kagad ni Senator Ping at ni Senator Tito na hindi totoo yan, di ba? Kailanman hindi kami nag-usap, kaming mga minority senators, tungkol dyan sa CONAS. Pero hindi naman sinabi ni Senator Amy na nag-usap-usap kayo tungkol dito. Ang pinupunto lang niya, si Tito Soto nakipag-usap sa Speaker of the House. Dagdagan, Balita News Update. Some of those guys na previous staff niya na nag-retire na sa kanya or ano, tinatanong ako, ano nangyari kay Senator Ping? At hindi talaga ako makasagot. Ang sinasabi ko na lang, mahirap kasing basahin si Senator Ping. Medyo inscrutable yan eh. Pangalawa, introvert. Hindi yan, wala masyadong barkada yan except yung mga mista niya nung PMA, no? Tapos, mahirap siyang basahin at saka masyado siyang secretive, no? Hindi siya yung typical politiko na pack your bat, pat your back and all that, no? Hindi, no? Papasok nga yan sa airport, dire-diretso, hindi man lang makipagbatian dun sa mga naghihintay sa airport, no? Wala siyang pork barrel. Wala, hindi siya. Yun nga, yung isa kaya bilib na bilib ka sa kanya, dun sa mga ganon, no? Kaya, what do you think, why he changed? I don't know. He just got old. Tumanda si Ping. Hindi, kaya nga, miski na pagka nagkikita kami, hindi ko noon maitanong sa kanya, ano ba nangyari, no? Kasi parang sinusumbatan mo siya. And hindi ko naman gagawin kay Senator Ping yon dahil sa matagal ang pinagsamahan namin. Pero totoo ba, Chairman, dito na siya ang kausap mo at iba pa na sinabi nila sa iyo magandang ideya yung mag-Constitutional Assembly o CONAS at ang mga senador ay gagawing 3 per region? At paano nangyari yung usapan niya? Let me tell you the story there, no? Okay. Meron kaming tinatawag niyang Thursday Eating Club, Thursday Lunch, no? Na ang membership niyan, iilan lang. Nag-umpisa yan nung 2001 pa. Ganun nakatagal yan. Tagal na. Oo, at ang mga naging kasama dyan, mga dating senador or incumbent senators, kilalang mo yan, ewan ko kung naging professor mo, si June Factoran, sa UP. Pero Brad ko sa Pero, sa Sigmaro, no? Kaya si Gringo Honasan, isa member, no? Si Rolex Suplico, kaprobinsya mo, no? Marami pang iba, no? Na si Boots Aquino, the late Boots Aquino, no? So, yung mga yan ang nag-aano dyan, no? So, every Thursday, we have lunch together. At, syempre, nagkakausap na kung ano-anong topics from politics to the personal. The personal, yung mga kung ano-ano, pati mga minsan kung ano-ano pinag-uusapan. Nung May 7, pumunta si Ping kasi hindi siya laging nandun eh. Hindi siya pasulpot-sulpot siya. May 7 dumating siya doon. Tapos habang nagla-lunch kami, nagdi-dessert na kami actually noon. Bigla siyang sinabi niya, alam mo, na nung isang araw, sabi niya, nagpunta ako sa Soler kasi meron akong meeting. Pero pagpasok ko dun sa Soler, nandun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako doon sa meeting. Kasi nga, lagi naman kami magkasama. Sir, dito ho. Pumasok naman siya. Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Bogie D,
kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto at yung Secretary Dong. of the Senate, no, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao pero hindi naman niya kilala kung sino. Hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, ang pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution, no? Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung 2 o 3 per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang, kung 2, or 3 each, magiging, 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na, pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Excuse me, maraming population, di ba? Eh hindi naman daw inano yun. Tapos, the next issue na pinag-usapan is, sinabi daw ni sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. So, 2031 na mag-e-eleksyon ng legislature. Ang eleksyon sa 2028 will only be for the local candidates, governor, mga ganon, mayor. Presidente. Oo. In fairness, wala siyang sinabi sa presidente. No? So, I'm just recounting exactly kung ano yung pinag-usapan. Tapos, may sinabi pa siya na Sen Tito nga, si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ang lower the voting, the age qualification for President to 35. At sabi nga niya, si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20, sa age, biniro daw niya ng ganon. So, yun ang napag-usapan. At wala naman akong, doon sa column ko sa Manila Standard and in previous interviews, wala naman akong dinagdag doon. In fact, I omitted one aspect, one of the discussion points. Inomit ko yung sinabi na si Senate President Tito Soto gustong i-lower yung voting age, yung qualification, age of qualification. Kasi nga, pag sinabi ko yon para namang parang babanggain ko si Senate President, no? Na parang pinopromote niya this early si Vico Soto. Yes. So, hindi ko yun binanggit sa column ko. But I talked about it as a plot. The title of the column was The Plot, no? And I recounted it the way I'm saying it to you now. And then about hindi ko naman alam na magkakaroon ng reorganization ng Senate noong Monday na susunod. Kasi yung column ko ay submit that either Saturday or Sunday for Monday. Monday lumabas. Monday naman nagkaroon ng gulo sa Senado. So, immediately naman, itong isang TV channel or news channel, yung Bilyonaryo, asked me to guest sa Spokes, no? So, nag-guest ako doon, I think Wednesday or Thursday, after the reorganization of the Senate. And I said it exactly as I wrote it, no? Tinatanong ako sino ang source ko. Ang sagot ko, hindi ko babanggitin yung source ko unless mag-deny Exactly. si Senate President or si Speaker Boji, mag-deny sila na nangyari yung meeting. Nag-deny sila, di ba? Hindi nila dininay. Hindi sila nag-deny. Hindi umimik si Boji, si Speaker Boji. Umamin ano niya? Siyam kaming nandoon 10, including myself. I mean, no? Kasama doon isang governor, isang incumbent governor, isang incumbent congressman,
isang dating congressman, retired na congressman, no? Tapos yung iba puro private, either businessmen or they're already in the private sector. Tinanong ko rin, nag-usap din kami after that meeting, bakit kaya binulgar ni Ping sa atin yon? We asked ourselves, bakit kaya? And the consensus was, siguro gusto niyan ilabas yan. Ayaw lang niya na siya ang maglabas. No? Para meron siyang element of deniability. And pangalawa, since malapit siya kay Tito Soto, ayaw niyang ilabas. Correct. Baka ganon. Kaya, alam naman niyang sumusulat ako ng column kasi Oo, kung minsan yeah. nagpapasalamat siya pagka binanggit ko siya. Alam din naman niya na nai-interview ako every now and then. So, bakit? At hindi niya diba? sinabing Bakit? wag niyo Oo. ikwento. At wala siyang sinabing privileged communication to. Wag niyo, atin-atin lang ito. Yeah. Wag nang lalabas. Wala siyang sinabing ganun eh. So, I thought, naniwala ako na gusto niya ipalabas. Correct. Kaya lang, parang intentional leak. No? Kasi ito naman si Senator Amy, nabasa yata nung staff niya yung column ko, pinabasa sa kanya. Tumawag sa akin si Senator Amy. Hoy, sabi niya, dito, sino source mo? Sabi ko, hindi ko sasabihin ang source ko, kako. Wala ako sasabihin ang source, kako. Basta kako, yan, nangyari yan, kako. Ganon. And I said nga, 10 kami doon, no, na nag-uusap-usap. Kahapon ko rin lang nakita yung video na pinresent ni Sen Amy sa Senado. Parang meron siyang ibang sources. No? Hindi correct. lang ako kasi may mga dinagdag na siya. I also talked to some congressmen, hindi ko na babanggitin kung sino, na kinonfirm nila na meron ngang mga ganong alingas-ngas sa Kongreso na term extension na lang ng 3 years, ganon. So, yun ang nangyari dyan. Mabuti naman at kagabi o kahapon, inamin na nila Oo, inamin na pala. kung pati yung kung saan nag-meeting, no? Hindi sa East Ocean, kundi sa Soler. At kung ano yung pinag-usapan, no? Exactly as they themselves At said. saka, Chelito, naniniwala kasi yung mga tao because the distrust rating of BBM is very low. And his trust approval rating is also down under. Naniniwala sila na capable ito si BBM Gang na para walang eleksyon dahil wala naman siyang kandidato na pwedeng Mailagay. manalo. Na siguruhin nila na mapalitan ng konstitusyon para wala ng eleksyon. Pero ito po talaga ang ibig sabihin dyan, talaga napakawalang hiya po talaga ng mga taong ito. Pag ginawa nyo yan, talagang mga walang hiya kayong kakapal nyo. Mahiya kayo sa mga tao na umaasa na magkaroon na ng reforma at dito sa bansa natin through another election. Buti nga hindi revolusyon election. Tapos ngayon, ang senaryo gusto nyo para walang eleksyon. Sabi ko, ito ang paniwala ko kaya naniniwala ang mga tao. Pero sa kakapalan ng mukha nyo, gusto nyo pa, kayo mag-i-extend kayo ng term ninyo at si Bongbong mag-i-extend din ng term. Usually, pag nag-amendment ka sa term, hindi yan nag-a-apply sa incumbent. O, sino magdebate sa akin na may president kayo na pag nagpalit ng term nag-a-apply sa incumbent? Kaya yun napakakapal ng mga mukha nyo. Kung itutuloy nyo yan, talagang protesta ng tao ang aabutin nyo dyan araw-araw. Kaya naman naging controversial itong mga sinabi ni Mr. Lito Banayo Dahil naniniwala ang tao na capable kayo na gawin yan sa taong bayan. Commissioner. Kaya, hindi yan haka-haka dahil inamin na nila, di ba? Inamin na nila Commissioner na Bing. pinag-usapan. Commissioner Bing, ako, since ang sinabi, term extension lang ng senador at ng congressman, hindi ko sinama yung presidente. Ngayon, tumawag uli sa akin si Senator Amy dahil sinabi niya
na nagpe-prepare siya ng video presentation. Humingi siya ng permiso, pwede bang gamitin ko yung excerpts nung iyong interviews? Sabi ko, of course, public knowledge naman yan, kako. Tapos tinanong ko siya. This was about 5 days before Monday. Last week, mga Thursday ata yun or Wednesday. Sabi niya, magpi-privilege siya. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit po sinabing pati presidente, term extension? Wala naman ako sinabing ganon. Ang sagot niya, ikaw naman Lito. Sabi niya, ikaw naman Lito. Para ka naman bagito dito. Sabi niya, meron ba naman mag-extend na, amiendahan din na yung constitution. I-extend yung senador, i-extend yung congressman. Maniniwala ka ba hindi pa nila isasali yung presidente? Pero eto, Chairman Lito Manayo, Kathy. yung nangyari kahapon, ano mong maiko-comment nyo? Yung biglang after mag-present ni Senator Amy, biglang nag-react yung mga normal na may reaction. Pero yung for me kasi sobrang exaggerated yung reaction kasi hindi nga sila pinangalanan. Ano mong mako-comment nyo dun sa nangyari? Well, unang-una kasi, finrame kagad ni Senator Soto at ni Senator Ping. Nung una nagsalita si Sen Amy at noon nga nai-interview na ano na yung tungkol sa no election at term extension of term limits. Finrame na kagad ni Senator Ping at ni Senator Tito na hindi totoo yan, di ba? May BS pa nga, hindi ko alam kung sino sa kanila nagsabi, may BS yan, ganon, no? Kailanman hindi kami nag-usap, kaming mga minority senators tungkol dyan sa CONAS. Pero hindi naman sinabi ni Senator Amy na nag-usap-usap kayo tungkol Exactly. dito. Ang pinupunto lang niya, si Tito Soto nakipag-usap sa Speaker of the House. Exactly. That's what I also understand. Kung nakipag-usap, siyempre, hindi naman kayo basta tao. Senate President ka, Speaker ka. Pwede yung ba sabihin joke lang yung tungkol sa CONAS? That's a very serious matter. And in several occasions, the Senate was the bulwark against attempts to amend the Constitution to perpetuate some people in power. Di ba? Panahon pa niya ni FVR, nagkaroon ng People's Initiative. No? Sino ang kumontra? Di ba? Senado nag-umpisang kumontra. Pagkatapos si Cardinal Sin, si President Cory, kinontra nila, hindi natuloy. Panahon naman ni Presidente Erap, gusto niyang pa-amend ang Constitution for economic purposes daw. Kinontra din ni Cardinal Sin, ni Tita Cory at iba pa. I was the presidential advisor on political affairs at that time, concurrently general manager of the Philippine Tourism Authority nung panahon ni Erap. Pag ano pa kami ni Erap na sinabi ko kay Presidente Erap, alam mo, yung mga kabinete mo, paikutin natin sa buong Pilipinas para i-explain na economic provisions lamang. No? So we did that. And by December, the survey ng December, kasi August ini-start ni Erap yon, December survey, we were already, dati kasi nag-umpisa kami, 27% lang ang pabor despite the fact that Erap was a very popular president. No? 27% lang ang pabor, 73% against. But by December, because nag-aano nga kami, nag-ads pa kami noon eh. Si Ronnie Puno ang in charge ng mga ads at yung mga we were already doing 44% approval. So, konti na lang, di ba? Biglang January, biglang umatras si Presidente Erap. Okay. No? Di na raw tuloy. Just like that. Tinawag kami sa Malacanang and then nag-speech siya doon. Sinabi niya hindi na tuloy yung Concord ang tawag doon. Constitutional for Reform and Development, something like that. Concord. The following day, nag-usap kami lang dalawa. Punta ako sa Malacanang, usap kami. Okay, Erap. Sabi ko, Sir President, bakit ka naman umatras pa? Pinakita ko na sa iyo yung survey na 44% approval na tayo. Hindi kasi mahirap kalaban ng simbahan. Kontra sila, ganun-ganon. Alam mo, sinabi ko noon, and I wrote this in my draft of the book. Sir President, kapag ang presidente nanindigan
at pinaniniwalaan niya yung kanyang Yeah. pinanindigan na yun, yung kanyang statement na yun, wala na yung atrasan. Exactly. Kasi kako, yung mga yan, kaaway mo yan, paantimano. Hindi ba si Cardinal Sin kako nagsabi na anybody but erap? Oh. So ngayon, nakita nila, kayang-kaya ka palang paatrasin. Yeah. What happened? 1 year after, he was out of the palace. Yeah, exactly. Because Cardinal Sin and the Yellows, Oo. deposed him. Di ba? Oo. Ganon. Doon naman ako bilib na bilib kay Presidente Duterte. Yeah. Miski kay Mayor Duterte pa siya. Ayaw noon. niya Kasi impeach sila yun eh. nakita ko yan. Ay, na-impeach sila yun eh, Alam mo, diba? Cathy, alam mo, Yeah. ito, Cathy, personal ito. At ikaw naman, matagal ka rin sa Davao. Oh. Nung high school ako, hanggang college, at miski bago na, nagtatrabaho na ako, meron kaming farm sa Davao, sa Tugbok, Davao City. 142 hectares. Na 35 hectares of that, tinanim namin ng pomelo. Ah, okay. Ako nag-golden pomelo sa amin yun dati. Ah, Okay. okay. Ang sarap nun. Oo. Ngayon, nung matanda na ang mga magulang ko at lahat naman kami, isa arkitekto, isa doktor, isa dentista, wala sa amin interesado sa farm, sa bukid. Binigay ng tatay ko yan sa land reform. Yung retention namin, no, kasi 4 kami magkakapatid, binenta ko kay Victor, the late Victor Consunji. No? Okay. Si Kaya, Victor. opo. So, they took over the, sabi ko lang kay Victor noon, doon sa kanyang vice president, yan kakong mga empleyado namin, di naman yan mga tenants kako. Kung ang plano nyo dyan, gawin ninyong fruit farm, ginawa nilang durian, mangustin, etc., etc. Sabi ko, employ nyo yung mga nakatanggap ng certificates of, yung CLOA. Di ba yung, Land kasi ownership. yeah. Kako, 5 hectares, 3 hectares, kako, ano kikitain yan? Rolling yung terrain, hindi naman flat eh. No? At saka rain-fed, hindi naman, yun lang pomelo farm ang irrigated. So, at ginawa naman nila Victor, no? So, at least maganda ang buhay naman ng mga nakatanggap ng lupa. So, kaya noon, nung naging mayor na ito si Digong, at nakita ko yung wala nang gulo sa Davao, Yeah. sabi ko, sayang, bakit ba natin Binenta. binenta pa? Bakit ba natin binigay sa land reform yung lupa na yun eh? You know, a good lawyer can always, di ba? Can always you do could have retained We could have retained Yeah. it, no? O, sabi ko, sa laki ng property, pwede pag golf course yun, Yes. diba? At saka kasi dati nga kinikwento rin sa akin, nung nandun ako, sila rin, kahit yung ex ko na, ang buhay daw talaga sa Davao nakakatakot. Oo. Kasi pinapasok ka lang daw ng NPA, ninanakawan ka, ginagahasa kayo. Kaya si PRRD daw, tinuruan yung mga taong ipagtanggol ang sarili. May sariling mga baril, dapat matuto kayo. Kasi parang wala siya dyan 24/7. Oo.